Sabik ng kumalas. Itong si Frank sa kanyang girlfriend na si Mylene. Pero itong si Frank hindi maiwasang makonsensya dahil sa pagiging maalalahanin at sa pagiging mabait ng kanyang kasintahan. Ang pakiramdam daw tuloy nitong makakausap nating si Frank, sakaling hiwalayan nito si Mylene ay magmumukha itong kawawa dahil sa ura-urada niya namang desisyon. Aminado po kasi itong ating mga kausap na natatabangan na raw siya sa relasyon na meron naman sila ni Mylene. 27 years old si Frank ng Antipolo Rizal. Kausapin na nga po natin, ba't naman makikipaghiwalay? Mabait naman pala, maalalahanin. Ibig sabihin, maasikaso rin itong si girlfriend. Anong problema, Frank? Kaya Frank, kausapin na natin. Magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, kuya. Nisipon ka ma? Medyo po. Medyo. Ayan. Pero pagka binuka yung bibig, para mas maganda, ibuka yung bibig para mas maintindihan natin yung pag-uusap natin. Frank, sandali, diretsuin na kita. Sabi mo, mabait, maalalahanin naman itong si Mylene. Bakit mo iiwan? Nang ganun-ganun na lang. Ano ba yung matabang sa relasyon ninyo? 2 years na po kami. Ilan? 2 years na po. 2 years. Yes po. Nangyayari po kasi parang everyday same routine lang din. Ganon. Tapos, ayun, given up sa kanya lahat, para siyang perfect girlfriend na rin talaga siya. Pero hindi ko mawari, parang may something twist na may kulang parang merong hinahanap na. Okay. Ganito, sabi mo Frank, halos araw-araw, ganun at ganun na nangyayari. Pwede mo ba kaming kwentuhan ng isang mabilisan lang, ano ba yung mga pangyayari sa inyo araw-araw? Sige nga, simulan natin sa umaga. Pagdilat ng mga mata, anong ginagawa mo? Magme-message ka sa kanya, mag-text ka, good morning, breakfast ka na, ganun-ganun. Bali, sa umaga po is message muna, then patawagan mo siya. Good morning, same routine. Then, sa tanghali naman, lunch. Ganun, mapating ko siyang happy lunch. Ganun. Yes, sa uwian, susunduin ko siya para makauwi at sa bahay nila. Okay, susunduin mo na siya ng lunch time. Yeah. Okay. Yeah, ng gabi po. Gabi then pa. After po noon is, uwi na rin po ako sa bahay namin. May trabaho ka rin? Yes po. Kumbaga, umikot yung buhay namin for work. Ganun po yung nangyayari ho. Okay. Sa trabaho, kumbaga yung good morning ninyo, parang plain na lang, kumbaga parang naging obligasyon mo na lamang na ihatid sundo siya. Nagde-date pa ba kayo in between hours? So far po, sa nangyayari ngayon is hindi nakapag-date. Bakit? Dahil madalas po kasi siya nasa kahit weekends is pinapatawag siya ng boss niya for work. Oo nga, inuubo ka nga. Ako naman, sorry po. Ako naman din po minsan, after work, pag weekends naman kasi wala akong trabaho din. Minsan, yung kaibigan ko, meron kaming mga sideline. So, kasama ako sa ganun. So, yun din. Okay. Ang sa akin na lang po, maintindihan naman siya, nintindihan ko rin siya kasi trabaho nga naman. Pero, ang sa akin lang is, hindi ba pwedeng kahit konting oras or something. Kasi nangyayari po ngayon is parang fall out love sa kanya. Dahil, ayun nga, parang trabaho na lang kami. Baka wala na kami time sa sarili namin. Okay. Then, kung magkakasama man kami, ayun. Ano mga pinag-uusapan nyo kapag magkasama kayo? I mean, syempre sa biyahe, sabi mo, sinusundo mo siya, hinahatid mo rin ba siya? Papasok? Yes po, kinakamusta ko naman siya. Gaano kalalim yung mga pag-uusap ninyo? Tungkol pa rin sa trabaho ang mga conversation, tama? Minsan po ganun. Pero madalas sasabihin niya, pagod na ako, tired ako ngayon. So, trabaho tayo, ganun. So, ako naman, sige ako, para mapapahinga ka na rin. Ang sa akin lang po kasi, parang sa ganung way niya, doon ako parang napapalayo. Okay. Pinagbibigyan mo pero laging ganun na lang, laging pupunta sa'yo, almost drained na yung energy niya at ayaw niya na rin na makipag-usap pa, makipagkwentuhan. So meaning, wala na kayong mga pinaplano sa hinaharap na para sa inyo lang. Ha?
Wala Ganun po na. nangyayari, Kuya Boy. Oo. Tapos pag weekend naman po, Mm. last time nagmansari kami kaso wala rin siya dahil Mm. may trabaho siya. Mhm. Sabi ko, di pa pwede mag-leave. Hindi daw pwede kasi, ano po kasi siya, sales manager. Oo, So, sales manager. kailangan talaga. Pero 'di ba, pwede naman talaga kung gugustuhin. Hindi naman sa sinasabi ko kay Maylene, pero at least merong preparation. Katulad niyan, nagbabanggit ka pala sa kanya. Pero itong concern mo na baka naman pwede tayong magkaroon ng time together. Harap-harapan ba sinabi mo sa kanya, Yes Frank? po. Oh, Harap-harapan naman din. oo. Anong nangyari? Gusto rin naman daw niya. Mm. Pero sa ngayon kasi is komplikado yung schedule namin pareho din. Mm. Sandali, Kasi gaano na ba kami katagal nangyayari to, Frank? Baka naman mga ilang buwan, ilang linggo pa lang to, ilang So buwan pa far lang. po, buwan na po siya. Mm. Simula yun na-promote siya as a manager. Simula, Na-promote siya. kailan yun? Yung January po. January. So halos nakalahating taon na rin. O hindi mo na rin masasabi na nasa adjustment period siya. 'Di ba? Siguro the first 2 or 3 months, 'di ba? Yung first quarter ng taon, ibalato mo na sa kanya 'yon. Nag-a-adjust pa 'yan eh. May mga inaaral pa lang eh. 'Di ba? Sa pagiging manager, hindi pa rin ba niya ma-manage? How ironic ano? Sales manager pero hindi ma-manage yung time niya sa trabaho at sa kanyang karelasyon din. Kasi nangyari, Kuya Poy, ganito po. Mm. Kahit pahinga na niya, is, yung hindi niya matanggihan yung boss niya na ganito, kailangan siya, business trip, may client. Mm. Kaya minsan po pag gano'n, mga bigla ang lakad niya, hinatid lang talaga siya. Pero nakikita mo naman ba sa mukha niya na gusto ka pa rin niyang kasama? Hindi naman niya pinararamdam na abala ka sa trabaho niya, sa growth niya, sa career niya? Hindi naman umaabot sa ganon. Honestly, Kuya Poy, minsan naramdaman ko na parang baliwala lang ako, parang service na lang niya ako. Service? Pero minsan naman bumabawi siya sa akin. Paano? Yung simpleng yakap, sige halik, ganun po. Kumbaga, I love you like that. Okay. Pero, ako naman po kasi naiintindihan ko, pero hindi siya ganong enough. Dahil, ayun nga, apektado na yung oras namin sa isa't isa. Sige, ganito, no? Frank, alam ko na sabi mo dito, gusto mo nang hiwalayan. Ikaw ba sinasabi mo yan dahil, kumbaga, napipikon ka lang? Or sinasabi mo yan dahil parang feeling mo wala na talagang mangyayari dyan sa relationship ninyo? O umaasa ka pa rin naman? Kuya Poy, totally 50-50 siya sa akin. Sorry, ano? Ano siya, 50-50 po. Kasi, 50-50. Yes. Kasi ano? Kahit ayoko isipin na nawawalan siya ng time sa akin. Or mas parayo na yung trabaho niya. Hindi ko lang maiwasang isipin talaga din dahil sa akin ako. Okay. Sige, kung bibigyan kita ng pagkakataon na mai-air ang mga sentimiento mo, okay, kailangan mo kasing ilabas yan. Kailangan mong ilabas yan, kailangan mong makausap si Maylene. Sabi mo kanina, nakakausap mo naman siya about it, but I don't think nasasabi mo ang lahat dahil nga sa merong ka mga iniiwasan na baka masabi mo na ikagalit niya, baka sabihin hindi na iintindihan yung trabaho niya na yung promotion niya, ganyan. Baka hindi mo na ba ako sinusuportan? Tama? Kaya ka umiiwas din, ano? Pero hindi. This is the moment of truth. Kaya mas maganda kung ikaw mismo, it's as if kausap mo si Maylene dito sa kabilang linya, ano ba yung mga bagay na gusto mong sabihin sa kanya if only to save the relationship? Given na naiintindihan mo kung ano yung gusto niyang maging career growth niya, kung ano yung tinatrabaho niya, di ba yung mga bagay na gusto mong sabihin sa kanya, bibigyan kita ng pagkakataon. Okay sa'yo? Okay po. Okay, sige. Frank, ito na ang pagkakataon mo. Baka naman mas save pa. At ituring mo to bilang practice para kapag magkaharap na kayo nitong si Maylene, mas may lakas ka na ng loob at magkaintindihan kayo. Go ahead, Frank. B, gusto ko ibalik yung dating tayo, yung pareho tayong mababang posisyon pero masaya tayo. Ayoko sanang mawala or kung ano meron tayo ngayon. Pero sa nakikita ko kasi,
parang mas pinapraya na natin yung trabaho natin papasat sa dalawa. Hindi sana pinanghinaan ng loob, pero ang nangyayari kasi parang mas focus ka na sa work mo. Ako, nagiging maliwala na para sa'yo. Parang nagiging hatid sundo na lang kita. Ganon. Then, kahit weekend, kahit mansa rin natin. Minsan wala ka, naintindihan ko naman yun. Pero gusto ko lang sana na dinawin din na parte ka ng buhay ko. Parte ako ng buhay ko. Na sana hindi tayo umabot sa punto na parang wala na lang. Sa iyo kang umabot tayo dun. Ayun po, Kuya Poy. Maraming salamat, Frank, doon sa statement mong yan. At syempre, hindi naman sa kinakampihan ko, itong si Frank, tinutulungan po natin siya, mga kapatid, na masabi yung mga totoong pinagdaraanan na ng relasyon nila nitong si Mylene. Bagamat, sabi ko nga kanina, nauunawaan natin na sa mga career natin, minsan kakainin yung oras, pero we have to see to it sa mga katulad ni Mylene na busy sa kanilang mga trabaho. Hindi ko alam kung ano ang mga responsibilidad na meron kayo dyan. Ayan, pero wag naman din sana darating doon sa punto, mga kapatid, na pababayaan na natin o magiging kampante tayo masyado doon sa mga mahal natin sa buhay. 'Di ba? Itong dalawa ay magjowa pa lamang, girlfriend. Yung iba naman meron ng pamilya. Napapabayaan na yung anak, yung responsibilidad sa anak, sa asawa, sa mga magulang, dahil sa pag-aalaga sa kanilang sa kanilang mga career, 'di ba? Thinking na para naman 'yon sa kinabukasan. Pero papaano mo naman lalasapin ang sarap ng kinabukasan kung ang mga taong nasa paligid na to na gusto mong kasama sa kinabukasan na 'yon ay mawawala ng dahil sa kapabayaan mo? Meron hong kasi, merong certain point na kailangang we have to slow down. Okay? Sino pa ba yung mga kasabay ko? Dahil akala natin all the while naiintindihan tayo. Yes, naiintindihan tayo at sinusuportahan ng mga taong nasa paligid natin. Pero isang bagay ang nananatiling totoo. Hindi po natin maibabalik yung panahon na ipinagpalit natin para sa trabaho doon sa panahon na hindi natin naibigay. Para doon para makasama man lang, makausap man lang yung ating mga karelasyon o yung mahalagang tao sa paligid natin. Kaya sa lahat din na mga katulad ni Mylene, I have nothing against doon sa pagiging sa pagtingin ninyo sa future, sa pag-focus ninyo sa inyong trabaho. Ayan, pero wag din naman kalimutan na wag namang ubusin ang lahat ng energy, wag namang ubusin ang lahat ng inyo pong talino, lakas, creativity, at wala nang matira para doon sa mga tao na mas nagmamatter, na makakasama natin hanggang sa huli. Dahil ang trabaho mo, kapag merong mga trabaho, di ba Frank? Kapag pumalpak ka, 1, 2 beses, tanggal ka, bukas lang. O baka hindi ka pa naalis, may kapalit ka na. Di ba? Pero ang mga tao, nakarelasyon natin, mahalaga sa atin, mahal natin, kahit pumalpak ka, pwede kang humingi ng tawad. Pero meron ding darating sa punto, katulad ni Frank, napapaisip na tuloy. O sinusuportahan niya naman daw si Mylene sa mga gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. Nga lang, dahil sa hindi na rin siya napapansin, parang hindi na siya kailangan nito, wala nang effort na natitira naman na ginagawa ang kanyang jowa. Tama ba, Frank? Opo. No, hindi naman sa nagpapa-baby tayo, lahat naman masarap naman yata yung nilalambing-lambing din. Di ba? Hindi naman pwede yung ako na lang palagi, ganyan. Tsaka masyado na mahaba yung panahon. Masyado na mahaba yung panahon, Mylene, at sa mga katulad ni Mylene na si Frank ang umuunawa sa'yo. Kayo man ay mag-effort din para sa mga relationship ninyo. Okay? Ayan, kaya Frank, meron ka pa bang ibang mga gustong sabihin? Kuya Poy, maraming salamat po. Sa ngayon medyo gumaan pakiramdam ko dahil nailabas ko na siya. So, yun lang po. Maraming salamat po. Yan. At sana kausapin mo rin ng mas masinsinan itong si Mylene. And hopefully, meron din siyang energy to absorb yung mga impormasyon na kailangan mong sabihin sa kanya. Sabi mo, seryoso ito.
Aminin mo sa kanya, sabi mo sa akin kanina, 50-50, parang gusto ko nang umalis sa relasyon dahil mas importante na sa kanya yung trabaho. Pabebe ka ba? I don't think so, Frank, na nagpapabebe ka, nagpapa-cute, ganyan. Pero parehas kayo na dapat mag-effort na alagaan ang inyong relationship. And I hope maintindihan at mabigyan ng panahon yan ni Mylene.